Magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Ay, salamat sa dumadagdag na subscriber, no? Maski pa konti-konti, okay na yan. Basta't magkakasama tayo araw-araw, nagkukulab tayo. Masaya na tayo nun, mga friend, di ba? Magbigay ho tayo ng, makipag-ano ho tayo kay Atty. Enzo. Tungkol ho dito kay DepEd Secretary na si Sara Duterte. Kanina lang ho to Kape at kwentuhan tayo. Bunyog ko huwag niyo kalimutan. DepEd Secretary Lenny, mga friend. Pakinggan natin. Ito mga kabunyog, mga kababayan. Okay, sige po. Una muna, kailan ba unang lumutang yung... Bibigay ho tayo ng... May pagkwentuhan tayo kay Atty. Enzo. Bibigay ho tayo ng ating reaksyon. Kasi ang topic niya ho rito, parang si Leni Robredo, si BP Leni, at saka ito si Sara Duterte. Tuloy. Si Leni ay pwedeng maging DepEd Secretary. Hindi lang po ngayon yan. Nung mga marami ng kapalpakan si Sara. Doon pa lang sa nung ranking ng Pilipinas sa PISA. PISA ba yon? Tama ba ako? PISA survey, yung bagsak ang Pilipinas sa rating. Sa performance rating ng mga estudyante sa iba't ibang bansa, ang layo ng ranking ng Pilipinas. So noon, marami nang nananawagan na, Sara, mag-resign ka na. Hindi ka naman talaga educator, hindi ka naman talaga bagay dyan sa Department of Education. Marami nang nagsasabi noon na si Sara, talagang walang hindi mapapaganda ang education sector dahil sa kanya. Unang-una, pag-upo pa lang ni Sara, kaagad-agad ang programa, toothbrush drill. Imagine niyo yan, toothbrush drill. Pagkatapos, bawat statement niya, bawat hayag niya, ang laman lagi, DepEd Secretary yan, laging ang mensahe, anti-terrorism, red tagging, tinitira yung alaya. Ano nga siya, Atty.? Co-chair siya ng NT-HEPL Crooks, di ba? Some concerned teachers nila Franz Castro, ayun. Tungkol sa CPP and PA, yun ang mga Kaya, kumbaga, ang mga focuses ni Sara, anti-terrorism, red tagging, NT-FL cut, hindi naman bagay sa pagiging DepEd Secretary. Tapos, ang mga niya, ano pa ba yung mga unang programa ni Sara? Tanggalin daw yung mga nakasabit sa sa mga walls ng mga classrooms. Yun. Yun yung mga... May rason naman siya, Atty. Kasi raw marumi. Dumudumi yung mga walls ng classroom. Oo, di ba? Gusto ni Sara, malinis. Programa ni Sara. Tapos ngayon, actually, bago nag-resign si Sara, bago siya naghayag ng resignation, mayroon na yatang resort nitong panibago na namang survey. Actually, kahapon lang yata lumabas yun. Bagsak na naman ang Pilipinas talaga sa ranking. Performance, ranking. Bagsak. Kahit sa yung mga basic ng English, Science, Math, yung performance ng mga estudyante natin ang layo. Hindi tulad ng mga panahon na ang Pilipinas ang gagaling ng mga graduate sa eskwelahan sa Pilipinas. Kaya noon pa man pinapag-resign na yan si Sara, hindi sa issue ng politika. Hindi sa issue ng politika. Sa issue lang talaga ng ma-save ang education na sector natin mula sa pagbagsak. Ang pino-float nga noon, marami na nagpo-float. Si Leni, magaling yan. Baka mas maganda si Leni ang gawin ng DepEd Secretary. Anong mas maganda, Atty.? Sobrang ganda. So, ngayon na naman, lalo na ngayon na nag-resign na si Sara at naghihintay na ang lahat. Sino ba ang magiging i-appoint ni Marcos Jr. o ni PBBM na bagong DepEd Secretary? Ayan, naglilitawan na ang mga pangalan ni... Nakita ko yung pangalan ni... sinasuggest yung pangalan ni Doktora Carlos ba yan? Sino nga? Clarita?
yung dating National Security Advisor, si Clarita Carlos, sinasuggest na ilagay daw sa DepEd. Ano yan? Parang matandang principal. Ha? Anyway, nandyan din yung pangalan ni Carl, Balita ba yun? Sino ba yun? Yung takbong senador yun. Ha? Oh. Maraming mga pinofloat na pangalan. Pero, ang talagang nakakakuha ng atensyon, yung si Leni Robredo. Kasi trending, maraming netizens nananawagan. Leni na ang gawing DepEd Secretary. Si Leni na daw ang gawing DepEd Secretary. Pinagtabi ni Atty. Enzo yung mukha dito sa thumbnail niya eh. Yung mukha ni Leni, ni Atty. Leni, tsaka ito si Sara. Malayo talagang maganda si Atty. Leni Robredo. Mga kabunyog. Mga kabunyog, mga kababayan, yun daw ang gusto nila, si Leni daw. Ano kaya ang dahilan? Bakit si Leni ang... Maganda talaga si Atty. Leni Robredo, no? Nakita ko ng personal to, talaga maganda. Walang ka-makeup. Pumunta ho rito sa Isabela eh. Bakit si Leni ang gusto nilang maging DepEd Secretary? Ako ang tingin ko dyan, una, si Leni kasi mabait, matalino, mabait, matalino. Wala. Pero si Sara Duterte naman, attorney, mabait din ito sa mga bata. Nagbibigay nga siya ng pulburon basta matalino kang bata. Tuloy. Makita naman natin yung kanyang saka yung mga advocacies niya, parang sa mga netizens at sa mga magulang siguro, sa mga teachers, nakikita nila na si Leni ang makakapag-promote ng magandang mga values sa mga estudyante. Parang gano'n, Ako tingin ko gano'n eh. Ano ba yung mga Pero, attorney, si Sara Duterte naman, nakita mo na bang umati ng graduation yan ng mga estudyante? Ha? Nag-speech yan. At sa kanyang speech, bilang premyo ninyo sa inyo, kaya kayo mga nakagraduate kayo, meron kayong lechon manok. At meron kayong 1,000 piso para meron kayong pagsalusaluhan sa inyong pagkainan. Baka hindi kaya ni BP Leni yan. Mga magagandang values sa mga estudyante. Matalino, mabait, maganda. Kabaliktaran nga ni Sara eh. Si Sara, ang mga tinuturo sa mga estudyante, yon? Parang military discipline eh. Parang military discipline. Si Leni Robredo, hindi. Makikita mo sa kanya yung mga values ng pagpapahalaga sa demokrasya, karapatang pantao, pagpapahalaga sa saka ang mga anak ni Leni, mga examples ng mga puro scholar, attorney, di ba? Mga anak ni BP Leni, puro abroad pa nag-aaral. Successful sa pagdating sa edukasyon, pag-aaral. Kaya, tsaka makikita mo na talagang, kumbaga si Leni, mabuting ideal na mother, ideal na public servant, ang magandang halimbawa sa mga estudyante. Hindi tulad ni Sara, kabaliktaran eh. Hindi magandang halimbawa sa mga estudyante. Nakaambuk bukang bibig, NPA, terrorism, tapos ang mga gusto niya, toothbrush drill, pag-alis ng mga decoration sa mga classrooms, parang police state ang Pilipinas eh. Si Leni Robredo, iba, kabaliktaran. Pero, tanggapin kaya ni Leni? O unang tanong, i-appoint kaya ni Marcos Jr. si Leni? Yun ang unang tanong. Ang pangalawang tanong, tanggapin naman kaya ni Leni? Doon tayo sa Sa akin lang mga friend. Baka malabo po yan mai-appoint.
ni Bongbong. Oo. At kung malabo siyang mai-appoint ni Bongbong, baka malabo rin pong tanggapin ni BP Leni yan. Oo, yung posisyon na yan. Para sa akin lang, ha? Oo, tuloy. Taunang tanong, i-appoint kaya ni Marcos Jr. si Leni? Ako tingin ko, nang magkasabay ang sagot dyan sa tanong na yan, i-appoint kaya ni Marcos Jr. si Leni? Ang pangalawang tanong, tanggapin naman kaya ni Leni kung sakaling i-appoint siya? Hindi madali ang sagot sa tanong na yan, pero related ang sagot sa dalawang tanong na yan. Unang-una, kapag in-appoint si Leni, at kasabay niyan, kapag tinanggap ni Leni, ano yan? May ibig sabihin yan. Anong ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin yan, may alyansa na ang Liberal Party, ang oposisyon, at ang Marcos. Yun ang ibig sabihin yan. Hindi i-appoint ni Marcos. Pwede rin yun, attorney. Pwede rin yun. Tsaka, ang ano ko dyan, attorney, baka pag ginawa ni Marcos yan, talagang totoo na ang pelikula. Pag inapoint si BP Leni, may posibilidad na makikoordinate na si Marcos sa ICC. Yun lang yun. Si Leni Robredo kung walang alyansa sa oposisyon. Hindi rin tatanggapin niya ni Leni kung wala namang alyansa ang Marcos ang oposisyon. Yan yun. Yan yung signal niyan. Kaya itong pinag-uusapan na... Pero sa akin, mga boss, malabo po yan. I-appoint ni Marcos si Leni Robredo. Kasi si Marcos, ano lang po ito sa totoo lang marami hong mga brigada yan, yung mga tinatawag na Wibulong Brigade, na hindi niya matanggihan. Oo. May mga Wibulong Brigade yan. Oo. Diba? Kagaya natanggal niya sila si Angeles, si Zoraida, si Trixie Angeles, Hindi naman hindi naman desisyon ni Marcos lang yan May mga natanggal din to yung abogado niya sa protesta kay nanadaya si Marcos ni BP Leni sa presidential election. Kaya nagprotesta si Bongbong, di ba? Wala namang nangyari. Si Victor Rodriguez ba yun? Yun. Hindi rin basta natanggal, hindi rin basta tinanggal yan. Hindi may ganon. Kumbaga kung may advisor si Sara, may advisor din si Bongbong. Ganon yung mga boss, no? Bigyan na ko tayo ng reaksyon, yung kwentuhan ni Atty. Enzo, no? Alam niyo mga boss, no? Para sa akin lang, ang may kasalanan lahat nito, si Bongbong. Masyado hong magulo. Sabi nito si Sara, gusto ko Department of National Defense ako. Tinanggihan ni Bongbong, di ba? Kaya sabi siguro ni Bongbong, dito ka na lang sa DepEd ka na lang, secretary ka na ng DepEd. Malaki naman ang budget din dito. Alam mo yan, magkakaano mga mandarabong, mga ano rin yan Anong siguro sipuro tayo siguro, haka lang na. Anong ko diyan? Anong alam ko diyan? Sabi siguro sa, kumuha ka ng advisor. Kuha ng advisor mo. Kita mo nung binibiring si Sara sa Senado, nila si Senadora Risa Hontiveros, tinatanong siya. Pag tinatanong siya, tinuturo niya yung katabi niya. Sagutin mo. Hindi, ikaw ang sumagot, sabi ni Senadora Risa Hontiveros
kung sino-sino tinuturo doon sa tanong, pag sa kanya tinatanong, ituturo yung ano eh, yung nasa kanan niya eh. O, may ano eh, hindi niya talaga kaya. At saka yan nga, sabi nga, di ba? Marami nagsasabi, dumausdos yung ano eh, yung ano natin eh, yung educational ng DepEd eh. Yung way of learning talaga. Maski yung pinsang kong principal sa elementary, talagang sabi niya talagang magre-retire na. Baka siguro siya ngayon at nagbitaw to, baka hindi mag-retire ulit hindi pa siya mag-resign. Oo. Hinintay lang niyang umabot siya ng ano eh. Sabi niya, 3 years na lang ako dito. Iwalay na ako dito. Sabi niya, talagang ayoko na. Wala eh. Para sa kanya eh, pinakapalpak tong si Sara na naging, wala talaga alam eh, para do sa pinsang kong principal eh. Oh. Wala talaga. Oo. Mga textbook, wala lahat daw silang textbook, puro mga tag ito, mga laptop lang. Public school lang eh. Malayo ho talaga, sabi Tito, malayo. Sabi niya, hindi talagang ganoon yung pinsan ko, oo. Pero nga baka makapag-isip-isip siya, no? Kung maganda ang mapipili ni itong si Marcos, baka mamaya meron na namang i-appoint ito na isang gadon bilang DepEd Secretary, patay tayo diyan. Oh, di ba? Oh. Basta para sa akin, mga friend, si Marcos ang may kasalanan niyan. Oo. Sinasabi na nga sa kanyang palpak yan eh. Nakikita niya na resulta eh. Alam naman niya na talagang walang yan. Ikakanaya si Sara Duterte na yan bilang DepEd Secretary. O, di ba? Hindi naman kailangan napakatalino mo. Kagaya sa kanya eh. Kung i-introduce si Marcos ng mga His Excellency, o di ba? Ferdinand Marcos Jr. Diba? Ganun eh. Ganun ang mga introduction niya. Pag pinapakilala yan, pag kusang pumunta yan eh. Panginoon. Kaya, ang may kasalanan dito, si Bongbong. Ba't niya in-appoint yan dyan? Ang layo naman ang hinihiling niya. Gusto nga niya siyang Department of National Defense Secretary siya. Gusto niya yung pwesto ni Gibo. Yun ang kanya. Dahil karapat-dapat daw siya doon dahil kasi graduate ng ROTC. Mantakin mo. Kung yan ang naging Department of National Defense, putik yan. Patay. Ngayon pa lang DepEd Secretary lang, tignan mo naman kung makabati sa China, nag-i-incheck pa, diba? Mga boss. Basta ako tatanungin nyo, mga boss, ano tama ba ako? Ang may kasalanan niyan, si Bongbong. Kaya siya naging DepEd Secretary. Appointed niya, appoint nga niya yan, diba? Alam nga namang di alam ni Bongbong na hindi pwede yan bilang DepEd Secretary. Hindi nga siya educator eh. Boksingero. Ano siya eh? Ang tawag dito, ewan ko. Abogado raw siya, di ba? Hindi ko alam. Abogado. Ano klase? Abogado, wala kaso. Mga boss. Tsaka hindi niya ba nakikita, nagkakalat na nga eh. Pabagsak yung klase ng edukasyon eh. Nung si Sara ang naging DepEd Secretary, di ba? Pero ayaw niya tanggalin. Hanggang come to the point na ayaw. Siguro, kaya nag-resign na rin to. Yang hiya na rin siya eh. Sa sitwasyon niya eh, di ba, mga friend? Inumura nung mga pamilya niya yung boss niya na nag-appoint sa kanya. Nag-aantay naman siya, tanggalin siya. Lahat na nakapalpakan, ginawa ni Sara Duterte. Hindi talaga siya come to the point, yun nga, namimigay ng pulburon sa mga bata, ng mga galinda, iniinsulto na siya pati. Sa rally sa Liwasan Bonifacio, pumunta pa roon. Ano sinisigaw doon?
ibagsak o BBM resign, nandun siya. Ayaw pa rin tanggalin. Wala raw siya makitang dahilan para tanggalin si Sara. O, sino may kasalanan? Oh, diba? Oh, bong-bong. Kaya lang yun nga, sana. Ang mapindot naman niya ngayon bilang papalit dito kay Sara Duterte, wag naman yung kalibil na naman ni Gadon. Patay tayo dyan. Mag-collab na po tayo mga boss. Oh. Adorasyon Di Maranan, shout out my friend. Hello Kuya Rock, sabi niya. Mirna Regalado, shout out. Kalat ni Baya, shout out. Ito. Pulpul. Piracy my ass. Puro lang naman ngaw-ngaw at kahol itong si paring Browner. At ang ito. AFP. Hindi nga nila matapos-tapos ang MPA at mga rebelding Muslim sa Mindanao, China pa kaya? Kainit naman ulo nito si Kalat. Nga talaga tong si Browner at ang AFP. Hanggang nasa tsinelas lang ang kaya ng mga ungas na yan. Mga nganga. Mainit ulo ni Kalat niya. Hello, Miss Akira Milus. Wishing you a great day. Ingat at magpakabait ka palagi. Nakakausap mo ba yan, Kalat ni si Akira? Ano kaya nangyari na dyan? Biglang nawala eh. Raul Villanada, shout out. Greetings Kuyang. God bless your home. God bless, Raul. Kalat ni Baya ulit. Good evening, Karoke. Wala nang patumpik-tumpik. Latiguhin mo na. Nang latiguhin, Karoke, sabi niya. Raul Villanada ulit. Anong klaseng pahayag yan? General Browner. Tiyak kaya niyang ibabalik. Tiyak kaya niyang ibabalik ng mga incheck ang mga kinuha nila. At kung piracy yan, di ba ay aktong kriminal? Kung armado ang kriminal o nag-agaw ng armas, ito ay armado na ito. Kailangan itong aksyonan ng police powers ng isang unipermadong kawani. Sumagot si Marcelo Santa Ana. Shout out Sana nasa teritoryo natin sana nasa teritoryo natin dila makibatilin natin ang mga putang PI na yan. Nasa katwiran tayo. Lalo na yung may naputulan ng daliri. Patawarin ako ng Diyos. Mauubos ang lahi ko. PI. Galit si Marcelo Santa Ana. Yung matutuwa. Putik yan. Raul Villanada ulit Hindi halaman ang alagang hayop. Hindi halaman at alagang hayop ang nasalanta at nakalawit ng incheck. Police action meron dyan. Police action meron dyan ang Coast Guard. I-invoke natin yan. Ayaw nyong tawagin na act of war. Kailangan ng ma-relieve si Browner. Ewan. Raul Villanada ulit equal resilient force. Pwede pa kaso wala iyak, sabi. Si Ted sabi shout out Ted. Malabo yata, Karoke, nabayaran ng incheck ang mga nakumpiskang baril mula sa ating Coast Guard. Sa dami na nilang nanakaw sa atin, baril lang ibabalik pa. Kaya sa tingin ko medyo pilit ang sagot ni Pakundo sa tanong ni General Browner kung babalik pa siya sa serbisyo pag gumaling siya. Inuna pa kasi niya ang pagpapabalik ng baril kaysa sa daliri niya. Totoo. Ay nako. Ferdinand San Juan, shout out Good evening po, Karoks. Kung nagawa ngayon ng China Coast Guard na ambusin
naabusuhin ang ating kawal ng Philippine Navy sa West Philippine Sea, di lalo na kung sa civilian na walang kalaban-laban, hanggang kailan tayo magtitiis sa ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Dapat sa susunod magpakita ng tapang o kumasa na ang China Coast Guard. Dapat sa susunod magpakita na ng tapang o kumasa na sa China Coast Guard. Hindi yung pipigilin sa paglaban ng ating kawal sa West Philippine Sea. Kaya tayo inaabuso ng China. Totoo yan. Ang problema, mga boss, may mga tao na hindi mo hawak ang utak niyan. Especially mga sundalo na yan, di ba? Pilipino yan dugong nananalaytay pa rin sa atin yung putik na sinasabing pag nakaramdam ng api talagang. At saka, eto na lang mga friend. Yun nga langgam, pag natapakan mo, kakagat Yung pa kayang tao, sundalo, may armas. Hindi parating nakakapagpigil ang utak ng isang tao pag lalo na yung parang nagkakaroon tayo tawag na meron nga dyan, di ba? Mga nawawala sa sarili, gano'n, dahil parang pakiramdam nila aping-api sila, di ba? Pupunta sa bahay, saka kukuha ng paglabas, sasaksakin yung kalaban. Eto, hindi. Hawak nila armas Talagang puputok na lang nila, di ba? Ang problema ni Facundo, paano siya hawak ng baril? Naputol daw yung hinalaki niya. Paano niya hawak yung baril? Hindi siya makakabaril. Di ba? Tuloy natin kay Pedro San Juan. Ay, tapos na pala. David Alin Mendoza, shout out. Hello po, Karoke at sa mga Rocky Warriors. Magandang gabi po sa lahat. General Browner, kung puro dadalang po ang gagawin ninyo, ay wag na lang po kayong kumuda. Ang kailangan po ng taong bayan ay makita na may ginagawa kayo laban sa China. Kaya ko rin po sabihin na lalaban tayo, pero hanggang salita lang. Kamukha nung nagsabi na magje-jet ski ako sa Spratly at itatayo ko doon ang bandila natin. Kung naniwala kayo sa akin, stupido kayo. Galing ni David Alin Mendoza, pinaniwalaan si putik yan, Anong klase tao, Pag nagsasalita yung mga Duterte, lalo na pag nagmura, Duterte, putik yan. Masyado yung puwersa ni Kibuloy. Putik yan. Pero lumalayo na po tayo, nawawala naman sa eksena yung Parmali. At saka yun nga, paulit-ulit, Pag nanonood ako ng hearing sa Kongreso, saka sa Senado, hanggang ngayon, wala pa rin sinasabi kung kailan ipatatawag itong utak ng EGK, utak ng Parmali. Wala Wala Puro sila investigasyon kung sino-sino. Yung ulo, wala Ang iniimbestiga nila yung galamay. Paano nyo mapapatayan? Yung ulo, buhay. Ano hahanapin nyo sa galamay? Gumaganon-ganon lang yan, di ba? Pogo, dumami rito dahil dyan sa ulo ng pugita, patay tayo dyan. Ewan, wala. Lahat yung napapanood ko, ewan ko. Basta ICC pa rin ang antay natin. Yan sabing last hura. Erlinda Aquino, sabi niya, Kuya, hindi isasauli ng China ang mga nakakuha nilang armas at ibang kagamitan ng ating mga sundalo. Sabi nga ng China, kasalanan daw ng ating mga sundalo dahil China territory daw yung pinasok ng ating mga sundalo. Yung China Sea nga, inaangkin pa. God bless, Kuya. Totoo. God bless, Erlinda Aquino. Gago nga ang gagawin natin. Yung problema, ganyan ang tao sa mundo Isang nanggagago at isang nagpapagago. Sa sitwasyon ngayon, tayo ang nagpapagago, di ba? Bakit? May naupong presidenteng nagpagago. Pinaghirapan ni Pinoy na ipaglaban niyang West Philippine Sea sa UNCLOS sa legal na pamamaraan, nanalo, gumastos. Malaki rin ang ginastos nung ipinaglaban niya sa dahig.
Oo, dahil kumuha tayo ng mga abogado, nanalo, naupo yung, si Digong yung, ayun, wala. Binaliwala yung panalo. Wala, pipilit ko to, wala naman tayo lalaban, di man tayo, mamamatay tayo, dahil makikampi na tayo, parang, if you cannot beat them, join them. Yun ang ginawa nung ungas. Nung pinakamatalinong naging presidente ng Pilipinas. Pucha, Justice Carpio eh. Stupido, sabi ni Digong. Pakatalino talaga to si Digong, oo. Putang bengi yan. Dahil putang bengi pala, kala ko mura, hindi pala. Magandang gabi pala ibig sabihin. May nagtawa sa akin dito eh. Mamaya, babasahin ko ha. Kuya, Philippine Sea pala, hindi China Sea. Oo. Actually, nung nag-aaral ako, sa social studies namin, yan talaga, ang tawag dyan sa lugar na yan, South China Sea talaga. Nung estudyante pa ako. At yan nakay naman sa mapa na yan nga ay South China Sea. Wala pang West Philippines nung araw eh. Wala akong nakikita sa mapa. South China Sea talaga ang nakalagay sa mapa ng nag-aaral pa ako sa high school, elementary, ganyan. South China Sea talaga yan mga boss eh. Ano sa alam nyo? South China Sea talaga, di ba? Kaya ngayon, yun nga, ang nangyayari, inaangkin talaga ng China. Di ba? Pero hindi ko alam, wala akong nakita sa mapa na West Philippine Sea. Nung nag-aaral ako, wala eh. South China Sea ang nakikita ko. David Alin Mendoza, dito. Gusto pala ni General Browner, Gusto pala ni General Browner pala, pagbayarin ng China sa mga sinira nilang gamit ng AFP. Paano po yung naputulan ng daliri? Yun nga sinasabi ko, pre. Dapat putulin din ang daliri ng Chequang nakipag-agawan ng baril doon sa sundalo natin. Hanggat wala pong nakikita na magandang resulta ang mga kababayan natin, ay panghihinaan ng loob ang mga mangingisda natin sa mga pinag-aagawang teritoryo laban sa China. Kumbaga sa school, kapag nakita ka ng nambubuli sa'yo, ay may batok at kutos ka na, agad sa kanya, agad sa kanya, ay ikaw naman, naduwag, iiyak na lang. Totoo, kung gera ang gusto ng China, ay wala tayong magagawa. Di po natin maiwasan ang collateral damage kung gusto nating manalo sa laban. Mismo David. Tsaka yun nga, si Lapu-Lapu lumaban kay Magellan eh. Si David lumaban kay Goliath. Si Digong lumuhod kay Xi Jinping. Patay tayo dyan. User, shout out. Ano bang klaseng General Browner yan? Nakakahiya ka, umalis ka na dyan. Kawawa ang mga sundalo mo. Maraming nag-react sa desisyon mo. Lahat galit na sa'yo, puro kadaldal. May naulo nito si user talaga to. Alberto Olaer, shout out Karoke, ang tanong ni General Browner, sa sundalong naputulan ng daliri, balikan ko ang sundalong mga inchik. Tutuliin ko silang lahat. Maraming tik-tik ang mga pototoy nilang lahat, Karoke. Erlinda Aquino ulit to. Kung tama ka, nasa isip mo rin ang sinabi mo, bakit nga hindi contempt si Alice Guo, pati mga senador natin takot din sa mga Chinese. Oo, takot sila ng Chinese. Librado Ludovico sumagot Blessed morning po, Karoke. To Rocky Warriors, watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Laban akong laban, tama na ang dada. Hindi yan sasampulan, hindi yan titigil. Totoo yan, librado. Paano nga mangyayari? Dito kay Bembe. Yung mga Duterte nga, hindi pa niya masampulan China pa kaya? Shirley Jaser, shout out. Nakapanginig ng laman, Karoke. Ano pa ba ang gusto nila para hindi lumaban?
Maghihintay pa ba sila kapag may namatay na? Yun nga ang iniintay ni Marcos bago ano yung Mutual Defense Treaty daw. Napakatindi ng pasensya ng mga Navy. Kung sa ibang bansa lang yan, yari. Hindi pwede na ganyan. Sarap pag sasapukin ng mga Tsekwa na yan. Hay nako, palayasin ang mga Tsekwa sa Pilipinas. Puro na lang pangbubuli ang ginagawa nila sa atin. Totoo yan. Ha? Shirley. Patay tayo dyan talaga. Yanik Ordobe, shout out. Lalo lang bubulihin kung di ka man lang pumapalag. Maghanda din pamalo, paluan na lang. Pwede, di ba? Wala eh. Ay, gumanti naman Yanik. Gumante. Binuhusan nila ng tubig. Nakita mo sa video, binuhusan ng tubig ng Pilipino yung mga incheck sa baba. Oo. Abara hindi makaakyat. Hindi water cannon na binuhusan ng tubig. Baka galing pa sa balde. Putik yan. Concepcion Alvarez, welcome to the club. Sa mga ganong pangyayari, dapat silang managot at maging matalino at matatapang ang ating Pangulo. Sa pagkakataon ito, maging matigas na paalisin ang Chinese Embassy sa ating bayan at paalisin sila sa ating teritoryo. Limit sa ganitong pangyayari, dapat maging mabangis tayo sa pagkakataon na ito at nakapagtataka kung bakit sobrang abuse ng mga inchik na yan. Pwede bang mag-explain ang mga politiko sa mga mamamayan na nagtiwala sa kanila na dapat pananagutin ang mga kurap na may gawa nito? Palayas ang mga inchik na yan. Di nga ganun kadali, Concepcion Alvarez eh. Share di Jaser ulit oh. Kaya Karox, lalong yumayaman ang mga Tsekwa na yan sa Pilipinas. Yung mga gagawa nila hindi sinesweldohan ng sapat. At nangyari mismo sa akin yan. Pag may nag-report sa BIR, invite kang ng boss namin sa Barrio Fiesta Restaurant, okay na. Patay tayo. At syempre, may lagay din yan. Tos, okay na. Boss, okay na. Okay na nga na naman kami. Kaya noon, kawawa kaming mga workers nila. Noon pa man, api-apihan na mga Pilipino na mga Chinese. Hindi lang ngayon nangyayari yan. Kaya dapat palayasin sila sa Pilipinas. Di nga ganun kadali, Shirley. Kung pwede nga lang ba, di ba? Sam AJ, shout out ah. Karox, gagantiyan, sundalo, naputulan ng daliri sa mga Tsekwa na illegal dyan sa Pinas. Kidnap for ransom dapat. Let it go. AFP. Elizabeth Iscare, shout out ha. Good evening, Sir Rox. Kawawa talaga mga Pinoy dyan sa West Philippine Sea. Kasi nga, alam ng mga Chino na yan, naduwag tayo at wala namang balls para lumaban sa kanila. Yan ang alam nila, kaya ayan, umaabuso. Hay, sobrang mga walang hiya na sila. Kailan kaya lalabas ang ating mga bayani para pumalag dyan sa kayabangan ng mga Chino na yan? Kawawa talaga ang mga Pinoy. Matagal na tayong kawawa, mga Elizabeth, mga Pinoy. Ha? Sa mga politiko lang natin, kawawa na si Juan de la Cruz eh, di ba? Elizabeth Iscari ulit. Puro na lang pagtitiis ang gagawin ng mga sundalo dyan. Ano pa magagawa ng mga medalya na binibigay ninyo kung ganyan naman ang mga sundalo na yan na wala talaga silang kalaban-laban? Antayin pa ata ng gobyernong ito na may mawalan ng ulo sa kanila. Totoo. At anong sinasabi nitong si Browner na ito? Na magbabayad daw mga Chino sa mga damage sa ginawa nila. Ay, puro bunganga. Wala namang gawa. Totoo yan. Galit yung mga warriors. Marilo Pabianak, shout out ha. Good night po tayo sa mga ka-warriors. Hay, naku naman po, ang kailangan nating marinig ay yung nangyari. Ang gusto nating marinig ay kung ano ba ang say ng AFP
at gobyerno natin. Ano yung puro dakdak? Ay, ano na po, General Browner, lalong aabuso ang Chekwa kung ganyan ang stand ninyo. God bless the Philippines. Amen. Tayo dyan. Librado Ludovico ulit, Hoy, Bleng-Blong, Iwe, Marcos, Bico Soto, ang may bayag, pinasal lahat ng pogo sa Pasig, hindi ka lang Iwe, mukhang bulag pipi at bingi ka pa. Magkano ba, Bleng-Blong, ang sulan? Patay tayo dyan. Yun lang. At saka hindi niya pwedeng ipasara yan, Librado Ludovico. Kasi yung Cavite, yun ang pinakamalaki yatang pogo, 35 hectares. Bilib na bilib siya kay Rimulya, makakala mo, ha? Temari Bernardo, shout out. Epekto kasi yan ng stupidity ni Duterte sa pagkakatuta sa China. The worst president the Philippines ever had is Duterte. Tumpa ka dyan, Temari Bernardo. Irene Cortel na, shout out, ha. Tay, sana naman tanggapin nila ang offer ng ibang bansa na mag-accompany sa kanila sa tuwing may resupply mission sila. Kasi aminin man natin at hindi magtatagal ang mga Coast Guard natin kung ganyang lagi ang mangyayari. Baka hindi lang maputulan ng daliri sa susunod na baka kamay na o paa at mag-worse kung may mamatay. Mabuti sila, Browner, hindi naman doon kasama. Hindi naman doon kasama. Lagi kaya hindi nila alam ang hirap kapag nagkakaharapan na sa dagat ang Pinoy at mga Chinese. Nasalot na yan. Kaya nga dapat sabi ni Pakundo, pag gumaling ka naman, babalik ka pa doon. Basta kasama kita. Kung hindi na tayo di ako babalik. Ganun. Ted, shout out, Ted. Marami karaoke ang nagsasabing si BP Leni Robredo ipapalit kay no comment Sara Duterte sa DepEd. Para sa akin, kung ako si BBM, ang ilalagay ko ay si Professor Cielo Magno. Pwede. Bukod pa sa may nalalaman sa edukasyon, ekonomista pa, ito at matalino din tulad ni FBP Leni Robredo. Saka hindi naman kukunin yan ni Leni. Tsak yun, hindi natanggapin ni BP Leni. Malabo yan. At pareho malabo. Hindi rin gagawin ni Marcos na i-appoint yan dahil marami siyang Wibulong Brigade. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christy Hansen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga friend. Dolor Garcia, shout out din. Friend Amy Bingson, sana okay ka lang, my friend. Eman Escalona, shout out. Sabi ni Friend Shervin, grabe pong panggagago, pang-aabuso at pang-aapi ang ginagawa po nila sa atin, Sir Rox. Pero ang palagi lang pong solusyon na ginagawa po ng gobyerno po natin preskon pamor. At puro gigil at kuda lang po ng kuda. Kaya paano po di po ulit-ulitin na ginaganyan po tayo ng mga pinutukan na lintik ng mga behong wakanga na mga yan, Sir Rox. Saka alam mo po, Sir Rox, sa palagay ko po, di po magiging ganyan ka-aggressive yung mga tsenghot na yan sa atin sa pag-atake ng paulit-ulit at ayaw po nila talaga tayong tantanan at ayaw po nila talaga magsitigil at dinadaan po nila talaga sa pambabraso. Totoo yan, friend, ha? Kasi nga po, parang mga surot at langaw lang po ang tingin nila sa atin. Totoo na naman yan. We are nothing but just a piece of shit to them. Totoo na naman yan. Kasi nga po, Sir Rox, kung di po yan nabigyan ng malupit na guidance at secret info from previous administration, ay wala po talaga tayong kakayahang lumaban pabalik in terms of high-powered weapons and high-tech technology to retract pabalik sa buwisit ng mga yawang kurimaw na yan. Isipin nyo po, wala po talaga silang pakialam.
Kasi nga po, tingin po nila sa atin, puro batalyon ng puro lang po, inutil at ubod ng uto-uto na lahat kaya nilang gawin. Kasi alam po nila, pera-pera lang po talaga ang katapat natin. Na kayang-kaya po nila tayong gawin mga gunggong at laruan at sipasipain lang. Mismo in our very own territory during Pinoy times, wala pong ganyan. Totoo yan, friend. Wala pong mga harassment na ganyan. Kasi nga po, malamang sa alamang, sabi po ni Ingkong Apo Lakay, sige, banatan ninyo lang kami ng banatan. Di kami lalaban. Kasi wala naman kami talagang laban. Basta puno ang bulsa ng buong tropa ng Butanding Powers, kakampi nyo kami. Ha? Lahat na secret at mga sensitive matters free to access. Basta kaming mga Butanding Powers ang bahala sa inyo. Totoo yan. Sagot namin. Kayo, mga syenghot na ligaw. Kami pa ba? Kami yata ang pambansang buhaya ng Pilipinas. Totoo yan. Walang hindi okay sa amin. Basta kayo, amin bigay dami pera. Amin siklet, bigay inyo. Kasi kami inyo plan. Amin. Amin ba yung inyo puro pera? Lahat okay? Lahat kayo pwede pasok. Amin Philippine Sea. Kahit sipa batok, kami hindi ganti. Sundalo kanin. Lahat pati army. Wala sila kwenta. Ang sabi ni Shoki, kaya kami suko inyo amin territory. Miyaw na kuting. Walang naging silbi. Kahit patayan pa siya wala paki. Kaya impong ba siyang pati Tia Deli makalayas muna. Kami hindi saya, lalong hindi happy. Akin iyo tanong. Ngiwi President, wala ikaw gawa. Kahit ikaw bully, kawawa ka naman. Ano ikaw kalase? Ikaw uwi na lang. Bahay ninyo norte. Wala ikaw silbi. Pati sister Amy, akin pa iyo. Makinig mabuti. Kayo alis lang. Better for the country. Totoo yan. Waka nga. Tia Deli ha. Jane L. shout out. Let me correct you, Jaime Villapando. Hindi po nag-resign ang butihing BP para sa kapakinabangan ng bansa. Galit ako, Xerox. Bakit? Nag-resign po ang hitad para sarili nilang agenda. Para po kanilang masamang motibo yun. Yun. Ganun. Kailan ba inisip ng mga Duterte ang kapakanan ng mga Pilipino? Wala, zero, never. Hindi ako nagpapasalamat at nag-resign siya. Bagkus natatakot ako sa next niyang gagawin. Parehas tayo, Jane. Yun din ang aking isip, ya. Kaya to si Bongbong. Dapat ito nagsusuot ito na helmet yung bulletproof. Al-Ulalia, shout out. Pumasok na sa ating teritoryo. Pinapasok pa tayo sa ating sariling bahay. Gaya ng ating barko. At inagawan pa yata ng armas. Kung ako sundalo, hindi makakalapit ang mga hamananakop. Mistulang ikamatay ko pa na siyang sinumpaan kong tungkulin. Totoo, dahil sa ating karuwagan, hindi tayo tutulungan ng ibang bansa. Hindi sila mag-uumpisa ng gera o gulo para sa atin. Good day, Xerox, at sa mga ka-warriors, God bless. God bless, Al-Ulalia. Totoo ka. Amado Galang, shout out. General, tanga ba ang mga China na magbabayad sa inagaw nilang armas? Ang katwiran nga nila, ang Pilipinas, ang nagte-trespass sa kanilang teritoryo. Yun nga di ba? Ito naman si General. Soylo Flores, shout out. Joe Flores, my friend, shout out. Tagal mo naman, saan ka na ba? Mimiss ko na yung mga comment mo Sabi ni Soylo, mga inutil lahat yung mga sundalo na yan na puro duwag. Galit naman Soylo Flores. Basta pa Flores, ganito.
Joe Flores, Roylo Flores. That's cowardness. Dapat tanggalin lahat sa pwesto at court martial lahat. Yan, mga yan. Dapat mabilanggo sila sa karuwagan nila. Anak ako ng si Yusape at hindi tinuro sa amin ng tatay ko ang maging duwag. Ang mamatay daw ng dahil sa'yo. Dapat duraan ang muka yang mga sundalo na yan. Mga palamunin ng bayan. Nakikita ulo. Nakikita ulo ni Soylo. Lumaban na kasi kayo. Putik yan eh. Normando Reyes, shout out ha. Karox, sabihin mo kay Ding, ibigay na ang bato kay kay Narda para matawagan na si Darna. Kakausapin ko na rin si Mang Biden na ipadala si Superman. Ginagago na tayo ng mga insekto. Insekto na yan pero puro lang complain ang kasundaluhan. Hinihintay pa ba nila na merong mamatay? Yun ang hinihintay ni Bongbong. Pag may namatay, ikaep, pwede na lumaban. Putik. Normando Reyes ulit ito. Karox, hindi makakapakialam ang US hanggang hindi ini-invoke ni BBM ang treaty. Yun nga eh. Hinihintay pa nga ni BBM, may matepok eh. Ano ka lahat? Rinaldo Gonzales, shout out. Xerox, pwede ko ba? Anong Xerox, pwede ko ba? Reynaldo Gonzales ulit. Kung ipapasoli din ni Browner, daliri sundalo, di ba pwede pasoli din mga poster kay Sara bago mag-resign at yung lechon manok, pabayaran na lang sa mga estudyante, sulian na pala usapan. Isang tanong lang, Xerox, nasosoli din ba ang utang na loob? Kagaya ng utang na loob ng mga politiko? Kiki Buloy, sulyan din ba ang pagtatraidor sa bansa? Pwede. Ewan ko ba dyan sa mga yan? Sulyan. Federico Mandaco. General Browner, parang spokesman na lang ng AFP. Nakikiusap na ibalik daw ng China yung ninakaw na mga baril at mga kagamitan at hindi daw tayo papayag na ganun rin na lang ng China. General Browner, hindi po ninakaw, inagaw po. Inagaw sa ating mga sundalo, iba yung ninakaw sa inagaw. Alam mo po yan si General. Naputol pa yung daliri ng ating sundalo, di ba? Pero di pa raw sapat para humingi ng tulong sa US. Anong gusto ninyo? Ulo ang maputol, saka kayo aaksyon. Yun nga sabi ko, di ba, friend? Ayan na, ginagawa na yung banta ng China na huhulihin nila ang hindi Pilipino na pupunta sa ating EEC. Sir, kung ayaw ninyong ilapit sa United Nations yan, yung mga barko ng ating Navy ang gamitin ninyo sa pag-supply sa BRP Sierra Madre. Huwag na yung mga MV Cabra na bangka, kilala na mga inchik yan. Aasa ka pa na ibabalik ng China yung mga baril na inagaw at magbayad. Tayo pa ang babalik ta rin ng China. Huwag niyong linlangin ang mga Pilipino. Para saan yung EDCA site? Para lang ba yun sa US para depensahan yung Taiwan laban sa China? Yun malamang. Hindi para gamiting depensa ng Pilipinas. Kung hindi para sa atin yan, tanggalin na lang yan. Pwe! Mainit ulo ni Federico Mandac. Sino ba matutuwa? Putik yan. Rodelia Alpilor, shout out. Xerox, talagang nakakagalit na talaga mga ginagawa ng mga Shengwa na sa atin. Mga kasundaluhan. Kailangan bang may magbuwis pa ng buhay? Ha, BBM? Galit na talaga, sir. Ingat po and God bless po. God bless, Rodelia. Rodelia ulit, Xerox, ang tawa ko sa'yo. Bakit? Ibig sabihin po ng putang bengi, mamayang gabi po. Kakawala din po ng stress kahit nakakabwisit mga nangyayari sa ating bayan. Kapapaan ka ba, Rodelia? Cassandra Daisy, shout out Sobrang aping-api ang mga sundalo natin. Walang plan B si Bleng Blong. Pag ganyan ang nasa bingit na ng kamatayan ang mga sundalo natin, meron ba tayong airlift
para sa maidugtong ang putol na kamay ng ating sundalo? Wala. Hindi pinaghahandaan. How can other people help us if we cannot help ourselves? Kasi marami tayong bobong Pilipino na puro kurap ang ibinoboto. Magtiis tayo habang buhay. Ganun na nga. Ano pa nga? Cassandra Daisy ulit, oh. Nawala ang stress namin, Mr. Rox, sa nakakatawang joke mo na hinihingi ni General Browner ang mga ninakaw ng China na weapons at sana kasama yung putol na daliri. Ay nako, Karox, Ka-Warriors, sa sobrang inis namin, napatawa na lang tayo sa sobrang stress natin sa mga Chino na ito. Ilang daliri pa ang mapuputol bago kikilos ang mga binoto ninyong bubutante. Christian Chengnak, shout out, ha. Brother Elias Isyo, shout out. Sabi ni Christian, nakakataas talaga na lalo ng bloody ang mga pinagagawa ng mga Chengot. Sabi ko nga po, Tyrox, dapat ano ang ginagawa ng mga singkit na yan, ibalik lang din sa kanila. Have a safe evening po, Tatay Rox, sa inyong pong family at mga Ka-Warriors na walang sawang nalaban by way of commenting sa mga punto. Di katulad ng mga zombie ni Pugong Duterte at ibang dying hard royalist na fake administration na makapag-troll lang. Totoo yan. Cassandra Daisy ulit, oh. Yes to Toto Kausing. Kailangan natin ng isang matapang na Pilipino tulad niya. Percy Lapid is alive dahil sa kanya. Ang Percy Lapid is alive dahil sa kanya. Salamat, Mr. Rox at lahat ng Rocky Warriors. This is the only way na unti-unti nating magising ang mga Pilipinong sobrang tanga. May nakapasok na naman nga, kaya tinanggal ko agad, Uy, huwag na kayong maano rito kung kukontrahin nyo lang ang pinag-uusapan namin dito, ha. Bawal ang tanga rito. Paulit-ulit ako. Kung makapal ang mukha nyo, di sige. Pasok lang kayo rito. Hindi naman kayo mababasa dahil buburahin ko lang. 3J po, sabi niya. Si Rox, pareho kami ni Atty. Claire ng dahilan kung bakit hindi tayo agad-agad makikipaggera sa China. Kahit nga itong ginagawa sa ating mga sundalo. Sana napakinggan mo si Atty. Claire sa kanyang reaksyon. Oo, araw-araw ko pinapanood yun. Atty. Claire, sana tumakbo ka sa Senado, ha? At siguradong napakarami rin boboto sa'yo. Galing yan, Atty. Claire Castro. Bilib ako dyan, ha? At maganda, totoo lang, ha? Maganda si Atty. Claire. Maganda rin si Cielo Magno, maganda rin. Oh. Bihira naman ang pangit sa mga katotohanan, di ba? Oh. Si Christian Isguera, pogi din. Oh. Atty. Enzo, pogi din. Oh. Di ba? Oh. Badcaster, oh. Di ba? Yung mga kampi sa demonyo, mga pangit. Kayo. Buisit kayo. Maski na, nibenta niya yung kaluluwa niya sa demonyo, mga gago kayo. Ito lang. Nasabi ko naman kahapon, na kung ako lang talaga, gustong-gusto ko na nga lalabanan ang ating labanan na ng ating mga sundalo, ang mga Chinese na yan. Pero again, we have to think of first the consequences by our action, di ba? Kasi nga naman, totoo namang argabyado tayo kung lalabanan natin agad-agad ang China. Kasi bulinggit lang tayo, sila higante. Totoo yan. Ang mga weapon nila, baka hindi pa nga papantay sa weapon ng AP. Sir Rox, kasi once na nasimulan nating patulan talaga ng ngipin sa ngipin ng China, wala nang atrasan yan at hindi natin alam ang epekto nito sa buong mundo. Kaya kahit binabas na natin si BBM dahil kesyo walang aksyon,
intindihin na muna natin ang consequences kung giyera ang paiiralin. Alam mo, friend, 3JC Hope, dasal na lang ang pangalan ito. Sa tindi nito, malamang sa alamang, doon ang punta nito. Uy, nakaisang oras na tayo mga boss. 3JC Hope ulit. Tama naman si General Browner. Maski naman siya talagang tinitimbang ang mas makabubuti para sa ating bayan. Pero dapat 3JC Hope, bago siya magbigay ng salita, isipin niya muna kung pwede mangyari. Diba, my friend? Kagaya ng sabihin niya, ibalik yung mga kinuha, yung mga inagaw ng China. Paano ibabalik? Yung West Philippine Sea, sinakop na eh. Di ba? Putik yan. Tuloy natin kay friend. Talagang kumukulo ang dugo natin sa ginawa ng China. Mas lalo na siguro ang ating mga kasundaluhan. Talagang pigil na pigil rin ang ating mga sundalo sa West Philippine Sea. Dahil isang maling desisyon natin, baka hindi natin makaya ang resulta. Ang tanong dyan, friend 3JC Hope, hanggang saan magtitiis? Hanggang saan magtitiis? Hanggang saan makakapagtiis ang Pilipino sa ganitong ginagawa? Itong mga incheck, Siyempre, tutulungan tayo ng Amerika at ibang bansa. Pero iba pa rin talaga ang huwag umabot sa giyera. Ayaw natin matulad sa Ukraine hanggang makakapagtimpi tayo. Pag hindi na kayang magtimpi, bahala na gang. Giyera na kung giyera. Ay, 3JC Hope ka. Ang ganda ng umpisa mo. Sobra to. Yung pala, bandang huli, giyera kung giyera na rin nalabas. 3JC Hope pala. Sir Rox, yan si Guaping. Ano nga ba spelling ng pangalan ni Alice? Nax. Guaping Go yata eh. Guwapo pala si Alice sa China. Christian Cheng ulit At sabi ko po, halimbawa ako ang Navy. Pasalamat kayo at di ako naging Navy. Dahil po, if ako ang naging Navy at nandyan na sa West Philippine Sea isa naka-assign dyan, pucha, if anong ginawa nila, ibabalik ko rin sa kanila. Hihigitan ko pa after ko putulin ang daliri, ihuhulog ko sa barko. Then pagkalaglag niya, raratrating ko pa. Di ko tatantanan hanggat nahinga pa, patay kung patay. Mainit ang ulo nito. Total, doon naman lahat punta natin sa kamatayan. Aywan baga dyan kay Ecstasy Mark Crooks at si Browner. Ikaw ang general dyan. Huwag mong sayangin ang uniform mo at posisyon mo. Huwag ka nang gumaya sa fake president mo. Ano na kayo? Mainit ang ulo ni Christian Cheng. 3JC Hope ulit Sir Rox, yung EDCA na yan, standby lang talaga yan. Ganun. Nakahanda yan anytime, anywhere. Pero yun nga, hanggat makakaiwas, iwas tayo. Yun nga, friend, hindi naman tayo nakipaggera. Kaya sabi ko, pag pumunta na tayo, magre-resupply tayo, kailangan natin magpaalalay sa kanila. Tignan mo kung makapalagyan mga gunggong na yan. Hindi. Kaya lang kikita nila, pero pag nakita nila may kasabay na barkong malaki, at saka yun nga, pupunta naman yung mga aircraft carrier ng Amerika dito, di ba? Tabihan na ng aircraft carrier yung yung Sierra Madre na yan habang nagre-repair ng di ba? Postehan na ng aircraft carrier yan, yung lugar na yan para makapaglayag ang mga Pilipino. Tignan natin kung di ba? Ganun lang yun. Ewan ko. Tuloy natin kay 3JC Hope. Sir Rox, ang China yan? Yung bang traitor, huwag tayong magtiwala na nanggugulat lang yan. Pero di naman talaga titira. Di ba? Naku, Sir Rox, huwag natin sabihin yan. You cannot trust China. Baka tumetiempo lang yan. Pero andyan lang, nakaabang ang EDCA. Ewan ko. 3JC Hope ulit. Isa pa ang issue ko mo sila Baste at Bongo, Sir Rox. Huwag tayong maniwala sa drama ng mga yan. Si Baste, kunwari, nagalit kay Bongo. Pero merong agenda yan behind. Naku, para iboto uli si Bongo. Nek-nek nyo.
Hindi nyo makukuha ang drama-drama ninyo mga tao. Yung mga DDS lang. Kaya ninyong lokohin. Bongo is faithful to Digong. Hay, ang mga galawan ng DDS bulok. Totoo. 3J Shop ulit oh. Ginanahan mag-comment si Jirino. Xerox, okay sa akin na si Lenny ang pumalit kay Sara dahil mas nakakatiyak tayong tataas ang quality of education ng ating bansa. Pero mas gusto ko namang tumakbo si Lenny sa national level. Meron pang ibang tao na qualified sa DepEd Secretary. Totoo yan. Christian Cheng ulit oh. Ano po tayo, sabi mo? Si Lechon Manok at Tsara parang goo lang din, parang di makabasag iklog pugo. Ako po di nagagandahan sa dalawang yan. Maigi pa si Madam Atty. Lenny Robredo, talaga maganda. Ganda na di nakakasawang tingnan. Yeah. Diyan, totoo yan. Pag nakita mo na ba siya ng personal? Yung BP Lenny Robredo. Ay, walang ka-makeup. Ang kinis ng kutis. Morenang-morena. Oo. Nakapusod lang yung buhok na ganyan. Kasimple-simple. Putik. Malayo. Tsura. Yung Sara, malayo. Sara, mukhang clubbings eh. Alam niyo ba yung clubbings? Ganda na din nakasama, tignan ang muka kahit walang kolorete. Angelic face siya. Bye po Tyrox, and ingat po kayo parati. God bless. Ikaw rin ha, ingat ka rin ha. 3J Shop ulit to. Ano to? Xerox, kung lumaban naman ang ating sundalo nang sila'y atakihin sa ating rubber boat, walang kaso yun. Para sa akin, tama naman yun kasi direct assault kumbaga. Pero tingnan muna natin ang kapaligiran kung may malaking barko ba ang China ang nasa paligid. Kasi halimbawa talagang nagbarilan sila sa loob ng rubber boat, just imagine na lang ang sasapitin ng ating mga sundalo. Tiyak ding namang sasaklolo ang US agad. At malamang sa alamang, yan na ang giyera patali. Totoo yan, my friend. Pero anyway, pag lumaban naman yung siguro kung yung naputulan ng daliri nabigyan ng medalya, malay mo yung lumaban sa inchik, mapatayuan ng monumento. God bless mga boss. Good night. Mission accomplished. Hanggang bukas po muli, no? Paulit-ulit. Walang kasalanan si Sara Duterte sa pagiging DepEd Secretary. Ang may kasalanan si Bongbong Marcos. Good night. God bless mga boss. Dasal. Shout out Misael Boyongkong Balong. Tagal natin hindi usap ha. Pag may time tatawagan kita. Good night mga boss.